matagal na tayo dito. Importante na. May bagong pasok. Bago? Bago. Sino ka? Anong pangalan mo? Cesar ang pangalan ko. Anong kaso mo? Pag kinakausap pa, sumagot ka! Matigas ka! Hoy! Ano yan? Dito nyo ha! Ano? Sa mga pantingin mo ah! Dato, tama na! Tama na! Iba ang buhay dito sa selda kaysa dun sa labas. Yan si Nato, yan ang mayor dito. Ako nga pala si Tatoy. Ano ba talaga ang kaso mo? Napagbintangan lang. Hindi yan totoo. Mukha parang di mo itsura niya, no? Tay, bakit ka po nalulungkot? Di ba dapat masaya ka dahil kasama mo kami, di ba? Oo nga sana anak eh. Hindi ko naman talaga maiwasan na malungkot dahil isipin mo, dapat ako yung nagbabanat ng buto, di ba? Hindi dapat kayo nagtitinda ng sampagita sa Quiapo. Wala sanang hihinto sa inyo sa pag-aaral ngayon. Wala rin akong magagawa dahil nandito sa loob ng kulungan. Pero tay, di ba po hindi naman po kayo masamang tao para ikulong? Makinig kayo mga anak ha. Hindi lahat ng tao na sa loob ng kulungan ay masasamang tao. Pero tay, hindi po dapat kayo nakakulong dito kung wala naman po kayong ginagawang masama. Wala tayong magagawa sa hatol ng batas. Nagkataon lamang na nahatulan ako sa isang kasalanan hindi ko naman ginawa. Ngayon anak, maraming bagay tayong mga hindi na pagkakaunawaan. Pero alam mo naman na mahal kita anak. Ngayon ikaw ay isang panganay, tatayo ka bilang isang padre de pamilya. Ikaw nang bahala sa pamilya natin. Pasensya ka na, anak. Ate, sampagita po. Bossing, sampagita po. 20 lang po. Ako, ate, napapakot na ako. Tara, upo muna tayo doon. Gusto mo magpahinga? Oo. Tara. Grabe, nauuhaw na nga ako eh. Ano kaya tayo makakabili? Kulang pa nga itong pera natin, oh. Kaya nga, ito pa nga lang nabebenta ko eh. Ikaw lang din. Kulang pera natin pambili ng pagkain. Kaya nga. Nakadami na ba kayo? Kuya Nathan! Ayun, eto pala nga Kuya Nathan, no? Okay naman po, Kuya Nathan. Tignan mo si Lenlen, pawisan na, oh. Kanina pa ata niya pinaikot-ikot yan. Kaya nga po eh, init-init po, Kuya. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo magtitinda ng sampagita dahil nakahanap na ako ng trabaho. Talaga, Kuya Nathan? Kuya Nathan! Tsaka mamaya,
Pag-uwi nyo, mamaya libre ko ng pagkain ha. Sakto! Agahan nyo pag-uwi ha. Nagugutom na Oo. po kami. Ikaw, Lenlen. Ang kita ganito eh. Bibili Paano pa naman? nga po sana kami ng pagkain kanina eh. Opo. Hindi pa naman ako nakipagsimula ng trabaho. Basta nakahanap na akong trabaho. Hindi na kayo mag-date sa pagkita. Ako na. Ako magtatrabaho. Yay! Kuya Nick, the best ka talaga, kuya. So, ibig sabihin niya, Kuya ko kuya, din, makakabalik kuya. na kami sa pag-aaral. Oo, magkakala kayo. Walang problema doon. Sige na, paano? Mamaya, agahan nyo ha. Opo, kuya. Mamaya ha. Bye-bye Tol, po. puro bahala kayo sa mga bata. Tara na. Tara na. May dala na kayong pagkain si kuya? Ayun, di ko nga rin alam eh. Kahit nga ako, nagugutom na ako. Nakakapagod magtinda, pero ang saya kasi may experience. Yeah. Nakakapagod. Kaya nga eh. Buti nga, magkakatrabaho na si kuya, di ba? Oo nga. Tsaka di na tayo makakabalik sa pagtitinda. Di na natin matitis yung init, yung uhaw, yung pagod. Grabe din yung pagod natin ngayon. Sobra. Hindi natin sigurado kung hindi pa tayo makakapalik sa pagtitinda. Malay natin, madali lang pala yung trabaho ni kuya, di ba? Oo nga, no? Bagay, may point ka naman. Pero sa totoo lang, kung sakaling makabalik tayo ng pag-aaral, makapagtapos tayo, anong mga kapangarap yung gusto niyo mabot? Kasi ako gusto kong maging isang ganap na doktor. Siyempre, para magamot si Lola, di ba? Ay, oo, kasi ako, di ba, idol ko si Lola. Ako gusto kong maging guro. Ikaw ba, Mariko? Siyempre, gusto kong maging isang mahusay na director. Wow. Gusto ko ng maraming award. Gusto ko sa bahay natin. Gusto kong malaki yung bahay natin. Tapos madaming nakasabit na award sa dingding. Tapos makikita ka namin sa TV. Tila matataas ang mga pangarap natin ah. So ano ba dapat natin gawin? Oh, ayun na. Tara na. Ayun ang gagawin. Oh, Tara na nga! Alam niyo po, Lola, ang ganda-ganda niyo na po. Ay, Lola, hindi pa po pala namin naikwento sa inyo na makakapag-aral na po kami kasi si Kuya Nathan meron na pong trabaho. Oo po, sinabi niya po sa amin kanina. Opo, Lola. Makakabalik na po kami sa pag-aaral. Alam niyo po, pag nakatapos po ako ng pag-aaral, kukunin ko pong kurso, doktor, para po magamot ko po kayo. At maalala niyo na po kami lahat. Ako po, Lola, gusto ko pong maging guro dahil sabi po ni tatay, isa po kayo sa mahusay na guro dati. Idol ko po kayo eh. Wow. Siyempre. Alam niyo po, Lola, ako naman po gusto ko po maging director po, maging filmmaker po para makasungkit po ako ng maraming award. Opo, Lola, mag-aaral po kami na mabuti. Para pag naabot na po namin yung mga pangarap namin, pag nagamot ko na po kayo, ilalabas po namin si tatay sa kulungan para mabuo na po ulit tayo. Yung motorsiklo! Sakay na! Ano nangyari dito? Sino yung minuli? Ano nangyari? Anak ko ba yung minuli? Kuya, gising. Ano ba nangyayari sa'yo? Tagal mong hindi nagawi dito ah. Dami mo yatang racket ngayon. Kamusta na nga pala tatay mo? Napanood ko kanina sa TV si Mang Cesar, sikat na sikat ah. Ano ba nangyari pre? Kwento ka naman. Yun. Yung lalaki. Ano yung lalaking pinagsasabi mo?
Yung lalaki natagpo ang patay, isa ako sa kasama doon, sa pumatay. Alam mo, yan. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Yung pinatay ni Mang Cesar? Kasabwat ka ang tatay mo? Pagbintangan lang siya. Hindi niya naman talaga kasalanan yun eh. Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari. Hindi ko din naman alam na sa ganito ahantong. Gulong-gulo na ako eh. Hindi ko na kailangan gagawin ko. Binubulabog ako ng konsensya ko. Yung tatay ko nakakulong. Sa kasalanan ko na dapat ako'y nandoon. Pre, huwag ka sana magagalit sa akin, ha? Hindi ka talaga patahimikin ng konsensya mo hanggat hindi mo hinaharap ang kasalanan mo sa batas. Pati na din sa pamilya mo. Nathan, hindi lang iisang kaluluwa ang sumisigaw ng hustisya. Pati na din ang tatay mo na nakulong sa isang kasalanang ikaw naman ang may gawa. Harapin mo yung kasalanan mo sa batas. Yan lang ang tanging solusyon para matahimik ka. Nilagkit naman ng nanay at tatay ko. Cesar, kaysa nalulungkot ka, mas mainam kausapin mo ang Diyos. Alam mo, Tatoy, lagi ko naman kinakausap ang Diyos eh. Naalala ko nga nung araw, nasa labas pa ako. Tuwing Biyernes, nagsisimba ako sa Pong Nazareno sa Quiapo. At kung araw ng kapistahan naman, sumasali ako. Namamanata ako. Sumasali ako sa translasyon para sa pamilya ko. Alam mo, kahit na ganitong alam kong mabigat ang pinapasan kong krus, naniniwala ako na nakakagapay sa akin ng Panginoon Diyos. Yan na naman kailangan natin, ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Kung sa tingin mo wala kang kasalanan na pinapasan mo ang kasalanan ng iba, at para sa batas ng tao ay kasalanan ka, pero sa Diyos, kakampi mo siya. Hello? O, anong kailangan mo? Hindi ko na kaya. Ayaw ko patahimikin ang konsensya ko eh. Kapag kumanta ka, pagsisisihan mo, baka nakakalimutan mo. Oo, ang ibinayad sa atin para gawin ng trabaho. Mas mahalaga ang kalayaan ng tatay ko. Ayaw dapat nakakulong. Hindi siya! Anak lang tinapa. Ilalaglag mo ako. Wala ka talagang utang na loob. Wag mong susubukan ang pagiging demonyo. Dahil isasabit din kita dito. Pati na buong pamilya mo. Pati na ang tatay mo. Ikintiyan mo. Hayop ka! Huwag mong gagaling pamilya ko. Huwag mo akong tatakutin, ha? Hayop ka!
Ikaw ba yung kasamahan ni Cesar sa selda? Bakit? Anong kailangan mo? Maupo ka. Meron akong ipagagawa sa'yo. Kapalit ng laman ng sober na to. Kaya mo ba? Anong ipagagawa mo? Nay, pagtitimpla kitang gatas, gusto mo ba? Ayoko! Lola Maming, ikaw po kayo nagsabi sa amin na bawal tanggihan ng pagkain. Sinabi ko nga ayaw ko kumain eh. Nahantay ko ang anak ko. Nay, wala pa po si Kuya Nathan. Gagabi na rin po. Wala pa ba? Wala pa po eh. Baka na-traffic yung kuya mo. Anak, pagtira natin ng ulam ang kuya mo, ha? Opo, Nay. Napagtirahan ko na po si Kuya. Ang kukulit nyo talaga. Tignan natin ngayon. Happy New Year! Wala na sila, anak. Nanay, natatakot po ako. Agata! Huwag kayong matakot mga apo ko. Lola, nakilala niyo po ako? Mariko! Apo ko! Brian! Asan si Nathan? Wala pa ba siya? Tay! Bakit mo tinatawag tatay mo? Nay, nakita ko po si tatay sa panaginip ko. Dali. Magandang gabi po. Ito po ba si Salve? Ako nga po. Mrs. Huwag sana kayo mabibigla. May nangyari sa asawa niyo si Cesar. Pinatay siya dito sa loob ng kulungan. Nay? Nay, bakit po? Nay? Nay, ano pong nangyari? Nay, magsalita po kayo! Nay! 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 Kausapin niyo po ako, Nay! Sinuguan niyo ito, Nay! Nay, kailangan ka pa naman!
kanina, katok ka pa ng katok. Bus na yung tinda naming yelo. Wala yan. Lakas naman ng loob mong sumuko dito. Ilaglag mo na nga ako, ha? Anong gusto mong palakasin, ha? Ha? Halika dito! Lubhang maawain ni Jesus ko, lingapin po ninyo ng mga matang maamo ang kaluluwa ni Cesar na bininyagan at namatay nang dahil sa kanya nagkasakit ka at nangamatay sa mahal na krus mo siya nawa. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis nang manalangin ka sa halamanan. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Cesar. Jesus ko, alang-alang tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Cesar. Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Cesar. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santuhan mo pong ulo. Kaawaan mo at patawarin ng kaluluwa ni Cesar. Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo po sa lansangan na kapaitan ng iyong krus na kababaw-babaw. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Cesar. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mo pong mukha na naliligo ng dugo at iyong binayaang malarawan sa bihirang ni Veronica. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Cesar. Wow, ang ganda naman po ng inaayos niyong bulaklak, ate. Alam mo, ate, namimiss ko na po yan si Tato. Namimiss na po siya namin. Ate Ayen, siguro po kung nandito lang po si Kuya Nathan, siya po siguro nag-aayos nito, no? Bakit nga po pala hindi ka nung niligawan? Torpe talaga yun si Kuya, eh. Bagay pa naman kayo. Maganda ka po, tapos mabait ka pa. Bakit hindi ka niya niligawan? Boto pa naman ako sa inyong dalawa, eh. Ano ka ba, Mariko? Magkaibigan lang kami ng kuya mo. Tsaka hindi kami talo na yun. Pareho kaming lalaki. Hindi ka ba galit sa kuya mo? Hindi naman po masamang tao si Kuya, eh. Hindi din naman gusto ng kuya mo mga ginagawa niya. Manhid na ako. Manhid na ako. Pagod na ako. Sando ko na sa muko. Sa kaya po, pinagdadasal yung mga yumao. Mga masa buhay nagpapadasal sa akin. Ngayon, asawa ko yung pinagdadasal ko. Ang sakit, banggitin ang pangalan ng asawa ko sa mga dasal ko. Nay, huwag ka pong susuko. Andito po kami para sa'yo. Tama po, Aling Salve. Kapit lang po ng mahigpit sa kamay ng Diyos. Ngayon po kayo kailangan ng mga anak ninyo, lalo na si Nathan. Mabuti ang kuya Nathan ninyo. Hindi naman talaga siya masamang tao. Aling Salve, hindi din gusto ni Nathan ang kumapit siya sa patalim. Aling Salve, meron kayong dapat na malaman. Pero sana po maintindihan ninyo.
Nathan, may dalaw ka. Uy, may dalaw ka daw. Anak? Kumusta ka na? Pasensya na, anak. Ngayon lang kami nakadala. Nilibig na namin ang tatay mo. Ay, sana patawarin niyo ako. Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari. Hindi ko man na nakita yung bukal at libing ni tatay. Naintindihan kita. Naintindihan kita. Ano kasakit, anak? Sa iyo yung nangyari. Nakwento na sa amin ni Ayen yung totoong nangyari. Anak, naintindihan ka na namin. May Nathan naman eh. Alam mo namang mali yung pumatay. Ba't mo pa rin ginawa? Oo nga, Nathan. Hindi mo dapat nilagay ang batas sa kamay mo. Kaya nga eh. Kaya ito, pinagdudusahan ko yung mga mali na gawa ko. Sana patawarin ako ni tatay. Anak, kilala natin ang tatay mo. Hindi niya kaya magtanim na galit. Lalo na sa'yo. Kuya, mahal na mahal ka po ni tatay, di ba po? Kahit po na nasa langit siya, ginagabayan niyo pa rin po tayo. Alam mo kay Nathan, kahit si Lola Mami may sakit na Alzheimer, inaalala ka pa rin niya. Uy, Lenlen. Balita ko, uwi na kayo ng probinsya. Bakit di mo sinasabi? Oo nga, Kuya Brian. Mamimiss ko kayo. Lelen, pag nandun ka na, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Sigurado akong pagbalik mo dito, nakalimutan mo na kami. Oo nga, sana kung ano man yung nangyari sa pamilya natin, hindi yun yung maging ugat para magkaroon tayo ng sama ng loob, ha? Mamimiss namin kayo. Hug! Napakabait ka doon, ha? Agata, Mariko, tsaka Brian, pasensya na kayo ha. Mag-iingat kayo ha. Kayo mag-aral kayong mabuti. Doon ko na lang sila papaaralin. Aling Ising, pinapatawad po namin kayo sa ginawa po ng asawa niyo kay tatay. Sana rin po mapatawad niyo rin po sana si Kuya Nathan sa ginawa po niya sa asawa niyo. Mag-iingat po kayo sa probinsya, Aling Ising. Kayo din, mag-iingat kayo dito ha. Tara na mga anak, uwi na tayo.